Kung ikaw ay mapupunta sa ibang mundo at magkaroon ng 5 magagandang babae, nanaisin mo bang maging katulad ng ating bida sa kwento natin ngayon? Nagising na lang si Michio kasama ang isang kabayo sa isang silid. Hindi alam ng ating bida ang nangyari pagkatapos niya maglaro ng isang game na tinatawag na Sword and Magic World. Bagamat isa siyang expert sa larong ito kaya alam niya na mayroon siyang nakuhang abilidad na maaari niyang magamit. Nagsimula si Michio na alamin pa ang ibang detalye at napag-alaman na isa siyang villager na may antas isa bilang kanyang panimula sa makabagong mundo. Nahanap ng ating bida ang isang espada na tinatawag na Durandal kasama ang isang singsing na nagbigay ng matinding kasiyahan sa kanya. Nakakita siya ng villager kaya madali itong nagtago. Isang grupo ng mga bandido ang nais magsimula ng gulo at napansin ng ating bida na ang leader nila ay may mataas na antas kaysa sa kanilang lahat. Nagsimulang maglaban ang dalawang grupo, pero ang grupo ng mga bandido ang siyang nakakalamang. Ang naturang grupo ay lubos na masama kaya nagpasya ang ating bida na tulungan ang mga villager na walang kalaban-laban sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Kahit na ang kanyang abilidad ay hindi sapat para tumulong, pero sapat na ang lakas loob para magpatuloy na lumaban. Inuna nga ni Michio ang leader ng mga bandido at kanya namang sinunod ang mga kasamahan nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang ginawa ay hindi ito naging sapat para madagdagan ng mataas ang kanyang antas. Nagpasalamat ang matanda sa ginawang pagtulong ng binata at tawagin na lang natin siya sa pangalan na Mang Kanor. Inanyayahan siya ni Manong na magpunta sila sa kanyang bahay upang ipakita sa binata ang mga naiwang gamit ng mga bandido. Nalaman ni Michio na hindi ito ang suot ng bandana ng lalaki, kaya agad na nagsagawa ng utos si Manong na imbestigahan ang tungkol dito. Nagpahinga ang binata sa kwarto at habang nagpapahinga ay sinubukan niyang mag-log out sa laro, pero kahit anong gawin ni Michio ay di niya magawang makabalik sa tunay na mundo. Doon lang napagtanto ni Michio ang sinabi sa kanya na sa oras na pumasok siya ay di na nito magagawang bumalik. Bumalik si Manong na may kasamang villager bitbit ang mga gagamitin sa paglilinis ng kanyang katawan. Ang ginawa niyang pagpatay sa mga bandido ay matatawag na isang krimen, ngunit depensa niya na ginawa lang niya ito para sa mga villager na naroon. Dahil doon tinanggap na ng binata ang kanyang kapalaran dahil wala siyang pagpipilian para mabuhay sa mundo ng kasalukuyan. Natagpuan na ni Manong ang lalaking nagnakaw sa bandana at kanya itong ginawang alipin na dapat ibenta bilang kaparusahan sa ginawang pagnanakaw nito. Binigyan ito ni Manong ng mga card na pagmamay-ari ng mga bandidong namatay at sinabing bawat isa sa mga ito ay may bounty. Maari niyang makuha ang reward sa lungsod ng Cubao at kanyang inaalok ang binata na sumama siya sa kanya bukas. Dumating na ang araw ng kanilang pagpunta at nakita ni Michio ang laki at ganda ng lungsod na lubos niyang kinamangha. Sinabi ng babae na 2 bandido lang ang may halaga pero bago yun kailangan muna nilang e-check ang kanyang ID. Pagkatapos nila makuha ang pabuya, sila ay nagpatuloy sa kanilang pupuntahan at sinabi ng matanda na maraming masasarap na babae sa lugar na ito kaya lagi siyang mag-iingat sa kanila. Nakarating sila sa bentahan ng alipin na pagmamay-ari ng isang lalaki na may pangalan na Alan. Ibinahagi nito ang labiran na natagpuan sa malapit at kanilang pinag-usapan ang presyo ng bentahan ng alipin na para sa kanya ay 30,000 lang ang matatanggap nila. Pagkatapos paghatian ng pera, nagpaiwan na ang binata sa lugar kaya di niya maiwasang mangamba sa simula ng kanyang pakikipagsapalaran ng mag-isa. Tinawag siya ng matanda para kausapin ang binata at kanya itong tinatanong kung nais ba niyang bumili ng alipin. Bagamat hindi alam ni Michio na maari siyang bumili ng alipin, kaya naman mas nagulat pa ito nang sabihin ni Alan na babae ang kanyang inaalok sa binata, katulad ng iyong nais na maranasan sa buong buhay mo. Inabutan siya ng kape ng isang babae na lubos na kinamangha ng binata dahil ang 2 bundok nito ay tumatalbog sa kanyang harapan ayon sa kanya. Pinakalma ni Michio ang kanyang sarili pero napansin ni Alan na mukhang natutuwa ito sa kanyang nakikita, kaya sinabi nito sa binata na ito ang magandang inirerekomenda ng naturang bentahan. Ang babaeng ito ay nagngangalang Roxanne na ayon sa lalaki ay isa itong maaasahan at makakatulong sa kanya sa lahat ng oras, kasama na dito ang pinapangarap lahat ng mga lalaki. Binanggit din nito sa binata na wala pa itong karanasan sa sexual na usapan kaya di niya kailangang magdalawang isip na kunin ito. Dahil sa kanyang mga nalaman ay nakipagtalo siya sa kanyang sarili kung kukunin ba niya ang dalaga, pero sa oras na di niya ito kunin ay tiyak na magiging alipin ito ng ibang tao. Sa kasamaang palad ang babae ay nagkakahalaga ng 600,000, pero dahil si Michio ang bibili ay sinabi ni Alan na sapat na ang 400 para mabili niya ang dalaga. Dahil di sapat ang kanyang pera ay kinakailangan niya munang maglakbay upang kumita ng pera pambili may Roxanne na ubod ng sarap. 10 taon sa hinaharap ay binisita ni Michio ang village kung saan siya nagsimula kasama ang 5 mga babae na kanyang mga naging harem. Dito ay nakilala niya ang isang bata na nagngangalang Miu na kanyang anak sa hinaharap, at ibinigay ni Michio ang kanyang espada sa kanya.
Nagtanong si Roxanne patungkol dito pero sinabi ni Michio na di niya ito kilala at pagkatapos ay nilisan na nila ang lugar. Bumalik sa kasalukuyan at ating makikita ang binata na binibilang ang kanyang pera kung sapat na ba ito para mabili ang dalaga. Dahil sa di sapat ang kanyang kinikita, nagpa siya ang binata na tanggapin ang trabahong sinabi sa kanya ni Alan tungkol sa labirin kung saan mas madali ang kumita sa ganitong paraan. Kinailangan ni Michio na bumili ng isang normal na espada dahil maari siyang ipahamak ng Durandal sa oras na nakawin ito sa kanya ng mga bandido. Sa kanyang pagpunta sa kung saan matatagpuan ang labirin ay nakakita siya ng mga lalaki na papunta rin sa kuweba kaya sumunod ang binata sa kanila. Nang matagumpay na makapasok, kanyang inayos ang mga kakailanganin niya sa kanyang gagawin at kanyang nalaman ang isang abilidad na tinatawag na Dungeon Walk. Ito ang ginamit ng binata papunta sa iba't ibang dungeon, at sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng isang monster na tinatawag na Needlewood. Pagkatapos niya itong mapatay ay agad niyang kinuha ang maliit na kahoy mula sa monster, pero kalaunan ay isa na namang Needlewood ang muling nagpakita sa kanya. Ginamit ng binata ang isa pang abilidad na tinatawag na Overwhelming, kaya naging mabagal ito at mabilis itong pinatay ng ating bida. Lubos na napagod ang binata at kanyang nalaman na dahil sa ilang beses niyang paggamit sa tinatawag na MP, kaya naubos na ang kanyang enerhiya. Nagtungo na ang binata sa bentahan ng mga item at siya ay nakatanggap lamang ng 273 na pera sa kanyang naging trabaho. Kanyang napagtanto na kulang pa ang kanyang pera para sa kanyang pinaglalaanan kaya dismayado ang binata na agad na mabili ang masarap na dalaga. Dahil doon nagpa siya si Michio na bumalik sa labirin para mag-overtime, kaya agad niyang pinagpapatay ang mga monster para mas marami siyang makuhang mga kahoy. Habang nagpapahinga ay di niya sinasadyang mabuksan ang isang pinto kung saan inakala niya na isa itong mahiwagang silid, pero lumalabas na silid pala ito ng napakaraming mga monster. Ginamit ng binata ang lahat ng kanyang abilidad pero ilang beses rin itong tinamaan ng pag-atake galing sa mga monster, at sa tulong ng kanyang MP at absurd skill ng Durandal ay matagumpay niyang natalo ang lahat ng mga monster. Sa kanyang paglalakad pabalik ng Vale ay nakakita siya ng grupo ng mga lalaki na nagtitipon sa bangkay ng isang tao. Nagtanong tungkol sa ibang detalye at napag-alaman na kasama ito sa mga bandido na kanyang napatay noon, kaya nagkaroon ng idea ang binata na manghunting na lang ng mga bandido sa kagustuhan na makakuha ng malaking pera pambili kay Roxanne. Iniisip ni Michio kung ano ang gagawin niyang paraan para matalo ang maraming bandido, dahil di na niya kayang gawin ang ginawa niya noon nung pinatay niya ang karamihan sa kanila. Sinimulan ng ating bida ang paghahanap ng mga bandido at kanyang narinig ang usapan ng dalawang lalaki tungkol sa bandido na pinatay noon ni Michio, at sinabi din ng lalaki ang tungkol sa bandido na pinalaya sa slums sa lugar ng mga bandido. Napagtanto ng binata ang sinabi sa kanya ni Manong tungkol dito kaya nagpa siya siyang puntahan ng naturang lugar, ngunit mukhang di niya kakayanin ang sobrang baho ng mga tao doon. Nabigo itong mahanap ang bandido kaya naisip na lang niya na bumalik sa gabi dahil alam naman niyang wala namang bandido ang magpapakita sa kanya sa tanghaling tapat. Habang naglilinis siya ng kanyang katawan ay napansin niya na mukhang nag-level up na ang kanyang abilidad dahil di na siya madalas nakakaranas ng panghihina sa katawan. Binigyan siya ng lalaki ng ilaw na kanyang gagamitin kaya nagpapasalamat ito dahil saktong madilim sa kanyang pupuntahan. Habang naglalakad ay kanyang inaalam kung mga bandido na ba ang kanyang nakikita, pero sa kasamaang palad ay puro normal na tambay lang ang mga ito kaya nadismaya dito ang binata. Napansin niya ang isang maliwanag na lugar kaya nagtungo ang binata dito. Siya ay sinusubukang akitin ng mga babaeng masarap pero baliwala ang lahat ng ito dahil si Roxanne lang ang para sa kanya. Dahil may kasabihan na basta kalbo ay masamang tao, kaya kanya itong sinundan at doon ay tama ang kanyang hinala nang makita ang mga grupo ng bandido na nagtitipon. Narinig nito mula sa kanila ang tungkol kay Hugo at kanyang naalala na ito ang bandido na kanyang pinatay noon sa first episode ng anime. Ibinabahagi ng ating bida ang takbo ng pamumuhay tuwing sumasapit na ang gabi, kung saan napansin niya na maagang magsara ang tindahan ng mga babaeng masasarap. Pagkatapos nito ay sunod namang magsisilabasan ang mga bandido kung saan ang iba ay umiinom, habang ang iba naman ay nagpapatrol sa paligid ng syudad. Ipinaalam rin sa atin ni Michio na ang bawat bandido ay may kanya-kanyang grupo katulad na lang nung kalbo na kanyang nakita, kaya kung mahuli ng ating bida ang bawat isa sa kanila ay walang pakialam ang ibang partido kaya walang problema. Sa kanyang pagbalik ay inanyayahan siya ng may-ari ng bahay na kumain at kanilang napag-usapan ang tungkol sa mga bandido. Nalaman ni Michio sa lalaki na may nangyayari talagang alitan sa pagitan ng magkakaibang grupo, kaya di maiwasan ang namatayan na gumawa ng aksyon tungkol dito. Pagkatapos ng maikling pagnanasa sa melon ni Roxanne, nagpa siya si Michio na puntahan ang kuta ng bandido para kausapin ito. Ipinakita ni Michio ang bandana sa bandido at kanyang sinabi na ibibigay niya ito ng mura sa kanya kapalit ng ilang impormasyon. Inalam muna ng lalaki kung may ibang tao sa kwarto bago niya papasukin ang ating bida sa loob ng silid.
Hiniling ng bandido na nais niya muling makita ang bandana, ngunit nang ilalabas na ito ni Michio ay tinangka niya itong kunin sa kanya. Nagpatayan sila para sa iisang pulang tela pero si Michio ang nanalo sa bandang huli. Sa pagsilip niya sa ibang silid ay nakita niya ang dalawang bandido na may matataas na level. Pinugutan niya ng ulo ang unang bandido at sunod naman niyang pinutol ang kanyang kamay. Ginawa niya rin ito sa katabi niyang babaeng bandido pero nakalikha ito ng ingay kaya nagising ang isa pang bandido na babae na agad niya rin itong pinugutan ng ulo. Nagising pa ang isang lalaki na balak sanang humingi ng tulong sa mga kasama niya, ngunit naunahan siya ng binata sa kanyang binabalak. Agad na kinolekta ni Michio ang mga naputol na kamay at agad na umalis nang marinig ang mga lakad ng ibang mga bandido. Napunta siya sa labirin at dahil naubos ang kanyang MP ay nagpasya siyang pumatay ng mga monster upang bumalik ang kanyang sapat na enerhiya. Di maiwasang mabahala ng binata sa ginawa niyang pagpatay sa mga bandido, ngunit ito lang ang tanging paraan para mabuhay sa bagong mundo na kanyang kinabibilangan. Kanya rin na napagtanto na maari na siyang paghinalaan ng bentahan ng chivalric order, dahil sa ilang beses na niyang ginawang pagpatay sa iba't ibang bandido. Gaya ng sinabi niya kanina na ginawa lang niya ang lahat para kay Roxanne, kaya wala na siyang pakialam sa ibang detalye. Ang araw ng pagbili kay Roxanne ay dumating na kaya masaya siyang nagtungo sa chivalric order, upang makipagkalakaran. Binigay ng binata ang intelligence card ng mga bandido sa lalaki para kumpirmahin na totoo ang kanyang sinasabi. Ang tatlong bandido na kanyang ipinakita ay dalawa lang sa mga ito ang may bounty, kaya maayos na natanggap ni Michio ang pera nang walang pagdududa sa kanya. Agad itong binilang ng binata kung sapat na ba ang kanyang perang pambili, kaya naman tuwang-tuwa siya nang makita na higit pa sa kanyang inaasahan ang kanyang natanggap. Pagkatapos ng kanilang kalakaran at makumpirma ang tamang halaga, sa wakas handa na si Roxanne na maging alipin ni Michio sa mga araw na ito. Humingi ng tawad ang babae sa kanya sa pag-aakala na di na siya babalikan ng ating bida pero ayos lang yun sa binata. Ginawa na ni Alan ang kontrata nilang dalawa at ngayon ay nasa pangangalaga na ni Michio ang magandang babae. Nagpas siyang kumuha ng kwarto si Michio gamit ang natitira niyang pera, pero ayon sa lalaki ay double bed lang ang meron sila. Tinanggap ito ng ating bida, ngunit nang makita ang kwarto ay iisang kama lang ang meron ang silid. Doon napagtanto niya na sinadya ng lalaki upang kanyang masolo si Roxanne, kaya naman kinatuwa ito ng ating bida dahil isa siyang alamat sa ganitong gawain. Dahil walang alam ang binata sa pamumuhay sa mundong ito kaya nagpatulong siya sa dalaga at kanyang ibinahagi ang tungkol sa dungeon. Nagpunta ang dalawa sa mga tindahan para bilhan si Roxanne ng kanyang mga gagamitin. Binili ni Michio ang mga kailangan nito katulad ng isang shield at mga damit na kailangan niya sa pang-araw-araw. Nagpasalamat ang dalaga sa kanya, at nang makarating sila sa bahay ay lubhang naiilang pa si Roxanne na lumapit sa ating bida. Sinabi ni Michio sa kanya na magkasama silang matutulog sa kama, ngunit ayon sa babae ay pwede naman raw na sa sahig na lang siya matulog. Diskarteng gwapo nga ang binata sa dalaga dahil masama raw matulog lalo na pag malamig ang panahon, ngunit siya ay nabigo dahil kinakailangan daw munang tignan ng babae ang binili nilang mga gamit. Nais gamiting pamunas ni Roxanne ang pinaglumaan niyang panty, kaya agad na pumayag ang binata sa nais niyang gawin dahil makikinabang naman siya dito. Tumalikod nga si Michio bilang respeto sa dalaga, ngunit di maiwasan ng binata na kanyang masilayan ang langit. Nagpadala sila ng mainit na tubig na kanilang gagamitin sa paglilinis ng kanilang katawan. Ayon nga sa kanya ay di niya kailangang mahiya sa babae na ipakita ang kanyang katawan, dahil lahat naman raw ng tao ay pinanganak ng walang saplot. Nagpatulong ang binata sa paglinis sa kanya, at pagkatapos nito ay siya naman ang maglilinis sa katawan ni Roxanne. Nanlaki na lang ang dalawang mata ni Michio nang kanyang masaksihan ang napakalaking bitbit na melon ng dalaga. Maaga silang gumising para sa kanilang trabaho. Habang naghahanda ay naitanong sa kanya ni Michio kung paano siya magkaroon ng ibang abilidad. Ayon sa kanya ay matagumpay niya lang itong magagawa gamit ang crystal na bihira lang makita sa labirin, pero ito ay nakasalalay rin sa galing ng isang blacksmith upang isagawa ito. Ibinigay ni Michio sa kanya ang baniling baluti, na lubos niyang kinagulat dahil talagang bagay ito sa kanyang hinaharap. Nagtungo na ang dalawa sa labirin at nang makarating ay napatanong na lang si Roxanne kung ginamit ba niya ang dungeon walk para makapunta doon. Ang ginamit ni Michio ay ang tinatawag na warp, kung saan siya lang ang nakakagamit nito kaya kanyang hiniling na wag nito ipagsasabi ang kanyang nalaman. Nagpakita sa kanila ang isang monster kaya agad na kinuha ni Michio ang espada para magpakitang gilas kay Roxanne, kaya dagdag points na naman ang binata. Binati siya ng binata dahil sa marami silang nakuhang mga sanga at kanyang sinabihan si Roxanne na tumabi sa kanya dahil nais niyang halikan ang tenga nito. Kanilang napag-usapan ang tungkol sa pagbalik ni Michio sa kanyang mundo,
Kaya inamin niya sa babae wala siyang balak na bumalik dahil ayaw niyang maging alipin siya ng ibang tao sa oras iwanan niya ito. Nagpunta sila ng guild para bumili ng magic crystal na kailangan ni Michio at 2 crystal na kanilang nabili ay magkakaiba ng task bago tuluyang magamit. Ayon kay Roxanne ay depende sa mga monster na kanyang mapapatay para tuluyang lumakas ang magic power nito, kung saan mag-iiba ito ng kulay sa oras na lumalakas ito.